Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid kong star viewers? So, ang reading natin ngayon is about love reading. So, kung hindi kayo prepared or ayaw nyo makinig sa love reading, then skip niyo po itong reading na ito dahil ito ay hindi para sa inyo. Or kung nagawi man kayo dito, maybe this is meant to find you. So, this is timeless mga kapatid. Whenever we watch this reading, maybe this is meant to find you or may makaka-resonate ka dito siguro. And yes, ang reading na ito ay may tao na pinapangarap ka, no, na sana ay maging kayo or sana maging kayo sa huli. Something about na minamanifest ka rin niya, no? So mixed energy tayo dito. Guys, mga collective, kunin nyo lang kung saan ka nakaresonate dito dahil ito ay collective reading, general reading, hindi po ito private reading ha. Hindi po ito para sa isang tao lang, para ito sa tao na makaka-relate dito sa mga binabanggit kong energy, no? Kamusta kayo mga kapatid? Pakilakasan na lang ng volume ng reading na ito. Paalala, huwag tayong bitter. Kung mahina pa rin sa cellphone or whatever gadgets na gamit ninyo, na pinapanood nyo itong reading na ito, pwede nyo naman i-bluetooth no, yung video na ito o yung phone ninyo sa speaker para mas malakas yung volume. Kung hindi man malakas dito no, sa cellphone ninyo or sa I don't know what gadgets na gamit kasi yung iba nanonood sa laptop, no? Yung iba naman isa cellphone talaga. Karamihan talaga isa cellphone pinapanood yung reading. Hindi lang sa reading ko, I'm sure na marami dyan na nanonood din ng ibang mga readings. So, yeah, pakilakasan na ng volume. At pasensya na ha sa iba na medyo nahihinaan. So, kamusta kayo mga kapatid? Na-miss ko kayo. I do hope na-miss nyo ko. And kaway-kaway naman dyan. Shout out sa lahat ng mga overseas, mga OFW na nanonood, ano? I'm sure na namimiss niyo yung pamilya niyo sa Pinas. And while watching this, at least naman no, makakatulong din itong reading na ito para magkaroon din kayo ng mga idea or sagot no sa inyong sitwasyon. I do hope na makaka-resonate kayo dito sa reading na ito. Especially about this person, no? Ay hindi lang ito sa reading na ito, no? Sa the rest of the readings, no? Sa mga videos sa YouTube na napapanood niyo, I do hope na nabigyan ng sagot ang inyong mga katanungan or makaka-resonate kayo sa mga based sa inyong experience kasi I know na iba-iba ang experience ninyo. Alright, so alamin na natin itong tungkol sa tao na minamanifest ka and hoping na maging kayo sa huli. Alright? Alright. So, para makaresonate kayo dito guys or makuha natin yung energy ng person ninyo, pause nyo muna yung reading and think about your person. Kung siya ba talaga na gustong-gustong maging kayo sa huli, no? Na minamanifest ka rin niya. So, minamanifest mo siya and minamanifest ka rin niya. So, yeah, vice versa din dito eh. Alright. So, isipin nyo yung person ninyo para makuha natin ang kanyang energy. Alright. Alright, Spirit Guide Angels, nagawi ako dito sa numero before tayo mag-start. Or sa kanyang initials. Spirit Guide Angels, who is this person na minamanifest or pinapangarap na sana maging sila sa huli ng collective natin? Sino itong taong ito na pinapangarap ng ating mga collective? Alright. We have A, G, siguro may AG or GA, N, S, H, C, feeling ko yung nakukuha ko yung energy na nurse. Baka meron kayong related o siguro kayo tong nurse o nagtatrabaho sa hospital. P, T, or siguro police. G again, another G and D, no? So again guys, kunin nyo lang mga kapatid kung saan kayo nakakasunit dito ha. Or sa mga middle initials or siguro sa abroad, no? Baka nakuha natin yung area kung saan baka may I din tayo pahabol dito. A and I. So, yeah, A and I. Kunin nyo lang guys ha. Kung saan dito yung sa person ninyo. The person on your mind or this person na pinapangarap kayo na maging kayo sa huli. Alright?
So again, kung gusto mo na itong taong ito ay pinapangarap o papangarapin kang maging kayo sa huli, or another person no na pinapangarap ka, or it could be an admirer, so this could be you and the person na you are in a relationship right now, or partner nyo na ngayon, or this could be also the person na no communication or ina-admire ka lang so yan, kasi mixed energy tayo ha. Merong admirer, meron namang in communication, meron namang crush na crush pa talaga ng taong ito. Alright, we have here, okay, this could be related sa third party. Tumalon itong numerong 3, so baka may third party situation dito. Baka ikaw ay committed na, or maybe your person is also committed na, o baka both of you are committed na, no? Alright, so ano pa? Any numbers? Kuha tayo ng numbers, mga 3, na related sa person na ito. Who is this person na pinapangarap ang ating mga collective? So, number 6 and 8. Maybe this person is month of August and June or March. Maybe you are dealing with a person na I'm saying like older than you. Siguro may age gap sa inyo dito mga kapatid. Okay, one more. Who's this person? Alright, bakit ba talaga lumalabas na naman itong letter I? I or number 1? Okay, siguro 31, related sa 31, or 16, 61, 81, or 18. Okay, siguro sa kaklase mo to, or sa school, related sa school, or sa trabaho. May long distance, I'm getting like, siguro German, I'm hearing like German, high school, I'm getting like, this could be from the past. Okay. High school, college, like again sa school. Nakukuha ko yung school dito, schoolmate. And I'm getting like this person is matapang. Yeah. Maybe you're dealing with a person like a fire sign. Okay. High school or childhood friend. Ano pa? Okay, napaka-psychic, tahimik. Medyo tahimik itong taong ito or nananahimik. Alright? Or siguro wala kayong communication ng taong ito, hindi ka nag-uusap. Or may distance. Again, nasabi ko na yan kanina, may distance sa inyo ng taong ito. Alright? Or, like again, third party, meron siguro parang magulo. Meron kasing magulo ang sitwasyon. Kaya nananahimik ka na muna. No? Siguro pangarap, both sides siguro, no, pangarap ninyo or pinipray mo rin siguro talaga na maging kayo sa huli. Kaya lang may against sa inyong sitwasyon. Kaya pinipray mo na sana ay huhupa din itong sitwasyon na ito, no, magkakaroon din ng peaceful. Okay. Ano pa? Tell me more about this person or this situation. Ano ang sitwasyon ng ating mga collective sa tao na ito? Itong taong pinapangarap ang ating mga collective. Yes, confirmed. Third party. Breakup situation, nasaktan. Alright, disappointments. Needs healing. Meron itong hindi pa nakapag-move on, nasaktan sa pangyayari. Or sakal ka na sa sitwasyon na ito. Okay. Yes, this person's into you. Chine-check ka on social media, especially guys, kung wala kayong communication or malayo kayo, this person's checking on you, or like again, malayo or long distance or walang pag-uusap. Admirer. This person is watching you, siloso, you are dealing with a person na napakasiloso. Siguro, dalawa sila sa buhay mo. Yeah, I'm getting like, you are dealing with 2 people. And maybe nahihirapan kang pumili kung alin sa kanila. No? And, or siguro dalawa sila, no? Dalawa sila na nag-propose sa iyo or tinatrato kang maayos.
Okay. So, nahirapan ka sigurong pumili or alin sa kanila ang totoo sa'yo. But then again, meron itong dalawa na napakaseryoso para sa'yo na pinapangarap ka na sana maging kayo sa huli. It could be tatlo din sila. Dalawa, tatlo. Wow, sana all. Pinapangarap ka na sana maging kayo sa huli. Hindi lang isa, dalawa o tatlo yung iba dito. This could be your exes na wala na kayong communication, no? Or siguro dahil nagkaroon ka ng bad experience sa mga taong ito. Sa dalawa, tatlo. Like again, iba-iba ang sitwasyon guys. Meron namang isa lang. Meron naman dito na hanggang tingin na lang sa'yo sa malayo. Meron naman dito na third party situation dahil meron ditong committed na or parehas kayong committed na and nahihirapan kayo sa sitwasyon na ito dahil mahirap na napagsama kayo sa isang bubong or ipagsama kayo as a one, as a couple, something like that. I'm sorry guys ha. Yeah, meron naman dito na parang gusto na lang magpakamatay sa sitwasyon na ito dahil na-overthink or dahil sa third party situation. Meron din siguro dito na one-sided relationship lang. Baka ikaw lang itong na-in love and your person might in love sa iba. No? Yeah. Kaya nasaktan ka. Dahil siguro sabihin natin na may third party situation, gustong-gusto mo talaga na or both side, no, kayo ng person mo na sabihin natin nag-asawa ka na, gustong-gusto mo talaga na maging kayo hanggang sa uli. Kaya lang siguro may mga challenges talaga sa sitwasyon ito. Maraming mga tao na ayaw or against, no? Or mga challenges na hirap ka na. And siguro you might be dealing with a person na sabihin natin na mahal ka niya, pinapangarap ka rin niya na hanggang sa huli or like again, married, no? Married na kayo. Kaya lang hindi niya sabihin natin na makakita lang ng iba, yun na, no? Madali lang siyang nadidistract, nakakahanap ng iba o nag-cheat sa inyo. And siguro nahirapan ka na, no, na pagbigyan siya or bigyan ng pagpapatawad. And deep down, nasasaktan ka na. Kasi hindi mo magawang kontrolin ang taong ito. Parang ikaw itong kinokontrol ng tao mo. Alright? So yung iba dito sa inyo, you might be dealing with a person na very controlling, siloso. Kahit siguro sa social media mo, chinecheck ka rin niya. I'm also getting here na very few. Baka ikaw din itong nag-cheat. Kaya sabihin natin na finifix, no? Finifix ninyo itong sitwasyon na ito, itong relationship ninyo. Kaya lang, naging dahil sa trauma ng person ninyo, of course, your person still want you to be at the end, no? Na maging kayo sa huli. Kaya lang, mas naging mahigpit pa siya sa iyo. Very specific here. And nasasaktan ka na, minsan parang gusto mo nang kumawala, kaya lang, hindi mo rin siya mabiblame dahil sa mga ginawa mo. I know, meron dito na sising-sisi sa ginawa mo, but your person still love you. Chinecheck ka niya, make sure na hindi na ulit ito mangyayari. But, of course, sabihin mo rin sa kanya, I mean, ganun talaga, no, pagka karma na, no? Very few, no? Dito sa nanonood dito. Hindi to para sa lahat. This is very specific. Okay? If you are the one na gumawa ng hindi maganda sa person mo, naging controlling sa'yo, it's because of the trauma. Alright? Itong nahirapan ka na, gusto mo nang kumawala, your person still want you. Dahil siguro may 3 anak kayo, or may 1 anak kayo, or siguro dahil may mga batang involved sa sitwasyon na ito. And that's why your person wants you to be stuck with him or with her. Na maging kayo sa huli. Kahit na may mga changes, hirap na hirap sa sitwasyon. Alright? You are, kasi kung ikaw tong gumagawa ng hindi maganda or nag-cheat ka, understand na yan. Okay? Itong paghihirap. Kasi ikaw tong nananakit sa person mo, very specific. But your person, very clearly na ikaw lang at wala ng iba. Hindi mo rin siya masisisi kaya naging lang siya sa'yo, mahigpit dahil ayaw niya lang na mangyari
ito muli, no, na baka maghanap ka na ng iba or pagpalit mo siya. Stuck ka na, married na kayo, may mga anak na kayo. Alright? Kung sino ka man, kumanta na lang tayo na maging sino ka man. I'm sorry ha, naging seryoso na yung, dito, no, yung sitwasyon dito. But, yeah, pray ka na lang. Ipag-pray mo na sising-sisi ka na, and maybe you are dealing with your karma right now. Whatever you did from the past, hindi mo rin masisisi yung person mo kung bakit naging mahigpit siya sa'yo. Alright? So, meron naman dito na, again, hindi ka iiwan ng person mo. Okay, kapatid? Kahit na nakagawa ka ng pagkakamali, hindi ka niya iiwan, kaya lang nagiging mahigpit lang siya sa'yo dahil ayaw kanyang mawala sa buhay niya at ayaw niyang masira. Your person is working hard para maibalik muli or mabuo itong pamilya na ito, lalong-lalo na kung may mga anak nang involved. Alright? And meron naman dito na nasasaktan ka na ng ilang beses dahil sa third party situation na like again, both married, siguro it doesn't have to be married, siguro may parehas kayong in a relationship na, this person could be in a relationship na and you could be also in a relationship na. Kaya lang, may mga, sabihin natin mga sagabal, maybe you and this person both have kids already. And this person is not happy with their current life. Okay? Stuck na siya. Nasaktan siya. Kaya hanggang tingin na lang siya, pananahimik. Kaya itong taong ito nananahimik na lang, siguro both side kayong parang behave, no? Behave kayo kasi parehas kayong committed na. But this person, siguro hindi mo alam, no? Hindi mo siguro alam na itong taong ito ay ina-admire ka, sine-check yung social media mo, kung ano yung post mo or anong update sa'yo, o siguro sa trabaho, no? Or like again, meron ditong distance, hanggang tingin na lang siya sa'yo. Ina-admire ka niya. This person loves who you are. Hindi lang sa balat, hindi lang sa looks. It's like your energy, you are on fire. You attract this person. Napaka-attractive ng taong ito. Meron naman dito is, sana, siguro nakagawa ng hindi maganda sa inyo. Like again, na-offend mo siguro, nasaktan ka, whatever this person do, sising-sisi siya. No? Maybe this person is dealing with their karma, no? Nahihirapan siya, sising-sisi siya sa ginawa niya sa iyo. Whatever this person do, nasaktan ka, sising-sisi siya dahil nagbago ka na. Lumayo ka na nananahimik ka na. Okay? Napakasiloso ng taong ito, especially kung may ka-entertain ka ng iba, or lalong-lalo na't kung may narinig siya na masaya ka sa iba, malaman niyang masaya ka sa iba, or may kasama kang iba, siloso ang taong ito. Nasasaktan siya. Okay? So hanggang tingin na lang siya kasi alam niya na hindi na pwede. Something about na hindi na pwede. May time nga na parang itong taong ito ay parang gusto niya nang i-end yung buhay niya. I don't know what happened about you and this person. Kasi nasaktan talaga siya ng sobra. Siguro nasaktan siya nung umalis ka, iniwan mo siya, kasi meron itong umalis na, nakapag-move on na. Okay? Yeah, malakas dito yung fire sign. Maybe you are dealing with a person na mabuhok, may tattoo, mahaba ang buhok. It's like parang nakakatakot yung mata. Something about your eye. It could be your eyes, sa mata ninyo. Maybe that's how you attract this person. Yung pagtingin mo pa lang sa kanila, parang tantalizing. Nakaka-attract. Something about your eyes, very, I don't know, something about your eyes na na-attract yung tao mo, this person. Alright? And, yeah, malakas talaga itong fire sign and air sign. Okay? I'm getting like you guys are very protective. Pinoprotektahan mong sarili mo, very private, no? So this person wants to know more, know about you, mga kapatid. Kaya nga chine-check niya yung social media mo, yung Facebook mo,
or Instagram, whatever you posting online, no? Or as long as makakuha siya ng update or more information tungkol sa'yo, masaya na siya. Gusto kanya makilala pa ng lubusan. Alright? Again, meron dito sa school, pinapag-aralan ka niya, siguro sa mga kaibigan o kakilala mo, tinatanong niya sa mga kakilala mo, nakilala niya rin about sa'yo, no? Anong ganap mo, about your private life, kung may alam ba sila sa'yo. So, pinapag-aralan ka talaga niya kung ano yung mga gusto mo. Like again, ikaw yung tao na matulungin at masayahing tao, very seductive, attractive, active, no? Masayahin, mapagmahal, mapagbigay, matulungin. Those are the qualities kaya nagustuhan ka ng taong ito. Kaya mas na in love siya. Kaya sising-sisi siya kasi meron itong nagsisisi, no? And dahil sa ginawa niya, whatever this person did to you, na-offend ka, nag-cheat, okay? Or niloko ka, na-scam ka, whatever this person do, siguro may third party, malakas dito may third party, very specific eh. Sising-sisi siya sa ginawa niya. Kaya, meron siguro itong, hindi lang sa third party na may ibang karelasyon, ano, it could be also third party na sa gabal, sa sitwasyon ninyo, sa gabal na siguro may nakikialam. It could be sa work-related, sa studies, or family members na medyo sa gabal, or it could be sa sitwasyon ninyo na malayo kayo pareho. Alright? Kaya nahihirapan kayong magkasama. Yeah. Kasi meron itong distance eh. Nahirapan siguro kayong maging sabihin natin na naging kayo, kaya lang naging part na nagkahiwalay kayo dahil sa distance. Kaya siguro dahil lalong-lalo na't kung ikaw na sa abroad, or sabihin natin yung person mo na sa abroad at nagkaroon ng ibang karelasyon, or siguro mahirap lang yung karelasyon na napaka-needy, no? So, may kachat siguro yung iba, dahil sa sitwasyon ninyong malayo kayo, may distance sa inyo. Like again, guys, iba-iba ang sitwasyon ninyo. So, kunin nyo lang guys kung saan ka nakakasunit. Kung hindi naman, hindi yun sa inyo, para yun sa iba. Alright? So, kasi, meron dito na magkalayo lang, yun, nagkahiwalay na dahil hindi na kayo nagkakaintindihan, iba na yung pananaw ninyo sa bawat isa, mga gusto ninyo, kaya yung person ninyo ay like again sa communication eh. May nagbabago sa communication ninyo. Kaya nagkahiwalay. Meron itong naghihiwalay. Alright? Kaya nagsisisi itong taong ito. May nagsisisi dito sa ginawa niya. And this person is willing to bring this back. Meron siguro itong bring back memories na lang siya. Alright? Nasasaktan siya sa sitwasyon na ito. This person, whoever hurt you, kung sino itong nananakit sa inyo, iniwan ka, or naghanap ng iba, okay? Or na-offend ka ba, whatever it is, this person is dealing with their karma. Kaya hanggang tingin na lang siya. Kasi meron dito sa inyo na nakapag-move on na. Happy na sa nangyari sa buhay mo ngayon. Your life right now, most likely dito sa inyo, napaka-balanse. While this person is daydreaming about you. Hanggang pangarap ka na lang. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakapag-move on. Paano ka nakapag-move on, pero siya hindi pa? Nasasaktan pa rin siya. Minsan nga parang natatanong niya sa sarili niya, bakit nakikita kitang masaya palagi? Samantalang ako dito, worst feeling. Nasasaktan ako dito. Hindi ako masaya sa buhay ko ngayon. Okay? Nakikita ka niya napaka-balanced, travel na lang, you are loving yourself, focusing yourself. Alright? You know this person, naririnig pa rin niya ang boses mo. Okay? This person is trying hard na maghilom itong puot, itong sakit, itong trauma, or whatever this person feel na nasasaktan pa rin siya. Karamihan dito hindi pa nakapag-move on. But this person still hoping na sana may second chance pa, na sana ay may miracle na mangyayari sa inyo sa sitwasyon na ito na maging kayo sa huli.
May miracle pa bang mangyayari? It's like a channeled message, no? This person is imagining about you. Sana may miracle na mangyari na maging kayo sa huli. Alright? What this person wants you to know at this moment, the person na pinapangarap ka na sana maging kayo sa huli, anong mensahe niya para sa'yo? Anong mensahe ng person nila sa ating mga collective spirit guide angels? Okay, the Emperor. This could be your husband, no, yung kapartner ninyo. Like again, meron tong partner na, no? So, yeah, confirm if you and your partner don't have any problems, no, balance ang inyong sitwasyon ngayon. This person's message for you is your person is doing their best to provide you a happy life, a stability, comfort, a home. Okay? Na hindi kanya sasaktan. So this is the message for you, whoever you are in a relationship na stable ang inyong relationship ng partner mo ngayon. Okay? Yung iba naman dito sa inyo, this person is really like intuitive. Siguro soulmate mo siya. You could be dealing with your soulmate. Alright? Yeah. This person doesn't want you to leave. Gagawin niya ang lahat para hindi mo siya iwan. Okay? Yeah. Your person, mga kapatid, karamihan dito, if you are in a relationship, they will do their best to provide for you, to give you home, you know, to provide that, help you out, tulungan ka niya, lalong-lalo na kung may mga anak na kayo, tutulungan ka niya, susuportahan ka niya, gagawin niya lahat na maging balanse ang inyong pamumuhay, ang inyong relationship, na hindi kanya bibigyan ng sakit ng ulo or problema. Basta huwag mo lang siyang iwan or siguro meron ditong, like again, in a relationship na long distance, nasasaktan talaga ang person mo na nagkaroon kayo ng distance. Pero minamanifest talaga niya na despite everything na malayo man kayo, sana ay magkakasama na rin kayo forever. That's also the channeled message for you here. Yung iba dito. Na sana magkasama na kayo forever and maging kayo na sa huli. Okay? At meron naman dito na very spiritual. Okay? Maybe you are dealing with a person na twin flame, away bate, lagi siguro kayo nag-aaway, lalong-lalo na sa pera, or again, siloso, silosa. And especially if this person is work-related or sa school, you could be dealing with like amo, no? May mataas ang antas, CEO, manager, or negosyante, may negosyo. Yeah, this person is willing to provide for you. Okay? This person is very like hardworking person, stable. Stable itong taong ito. Alright? Matapang. This person is willing to protect you whatever happen. Even if it cost their life. Kahit na ang kapalit ang buhay nila, ay ipaglalaban ka niya. Alright? Hanggang sa huli. Meron naman dito na mag-aaral siyang mabuti, lalong-lalo na kang crush. May crush sa iyo. Crush at saka, yeah, meron kasi ditong admirer eh. Yeah. Ina-admire ka ng taong ito, kaya gusto niya maging stable ang buhay niya. Lalong-lalo na sa future. Kaya mag-aaral siya mabuti. This person is kind of like a leader type. Intuitive. This person can sense you and you can sense this person too. Para kayong nagbabasahan ng galaw, ng moves ng taong ito, kung anong next move niya, at mabasa niya rin yung next move mo. So, you guys are intuitively connective, yung iba dito. Yeah. Okay. Meron dito na maraming fans. Siguro, entertainer, nagtatrabaho sa entertainer. This could be you or your person kasi mixed energy dito eh. Maraming you could be dealing with a person na
maraming admirer din or malakas yung hatak niya, no? Or marami siyang mga admirer or nag-a-admire sa kanya eh. Kung marami nag-a-admire sa inyo, your person, meron ditong nag-a-admire sa kanya. Yeah. Siguro joker siya or siguro may bakla, tomboy, something like that, no? Gender. Like again, kunin nyo lang guys kasi meron tayong bakla dito, medyo feminine yung energy. And marami siyang lalo-lalo na sa social media, no? Siguro lagi nagti-TikTok, maraming mga followers, and whatever na sa social media. So maybe you could be dealing with a person na social media influencer. Marami man nagka-follow sa kanya or it doesn't have to be social media. Sa work related, sa business, magaling itong taong ito. You might be dealing with a person na napakamagaling. It's like nagagawa niya ng dalawa. Something about nagagawa niya or very talented nag-aaral plus nagtatrabaho. Okay? Or nagtatrabaho, dalawang trabaho or dalawang business. Something like that na nagagawa niya both side. Na naging stable pa rin ang buhay niya. Kasi meron din akong nakukuha dito na this could be you also, mga kapatid. Nagagawa mo na dalawang trabaho pero stable ang buhay mo. And that's one of the qualities na isa sa mga qualities na nakikita ng person mo o the person na ina-admire ka. Na napakamatapang mo. No? Elegante, matulungin, may mabuting puso, sweet, no? And generous, mapagbigay, very spiritual. Mataas ang instinct mo. And you are protecting yourself. You are just living your best life and it's like you are grounding yourself. No? May mga trauma na rin siguro kayo, kaya hindi kayo basta-basta na nakikipag-usap sa iba. Di ba dito? And you choose to live quietly, focus sa finances mo, focus sa partner mo, sa sarili mo, sa mga anak, pamilya, trabaho, or sa pag-aaral. Okay, let's find out more message from your person. So we have here, living in a dream. So again, this person, talagang nagdi-daydreaming sa'yo, or siguro nakita ka niya sa panaginip. Alright? Ano pa? Anong mensahe pa ng person na gustong makasama ang ating collective mga universe? Sorry. Ginawa ko ng kapatid sa universe. I want to hold on and kiss you. See? Again, this could be also the person na dealing with long distance. Baka may long distance sa inyo dito. Ano pa? Spirit Angels, sino itong person na pinapangarap ang ating mga collective na naging sila hanggang sa huli? Okay. I love all the moments we've shared. So this person reminiscing from the past and nag-i-enjoy talaga siya. Hindi siya nagsisisi na ikaw ang minahal niya. It's hard to say goodbye. Oh. Yeah, it's really hard to say goodbye. Lalong-lalo na kung meron ditong either na umalis, siguro siya ang I'm getting like ghosting. Siguro ginost ka niya dahil nahihirapan siyang magsabi sa iyo in person, no, na mag-end na ito. Very specific ka, no? So kung may ghosting man, ito yung ibig sabihin niya dito, nahihirapan siya na mag-goodbye o magpaalam sa iyo. I'm also getting like very specific. Nakukuha ko yung energy na parang may sumalangit na partner ninyo. No? Yeah, your person from heaven, no, mga kapatid. Okay, very specific. Yeah, your person's really truly love you. Kahit na sumalangit na siya, nahirapan siya na, na umalis na siya sa buhay mo or wala na siya sa buhay mo. Okay? And know that your partner in heaven, kung sino ka man ditong viewer ko na nanonood dito at sumusuporta, maraming salamat. Your partner in heaven ay pinapanood ka, siya ang naging guardian angel mo. Gina-guide ka niya. Alright? Meron pa rito. I will choose my career. So maybe dito, yung iba, iniwan ka ng person mo or dahil sa pinofocus niya, like again, third party,
iniwan ka niya at pinili niya yung career niya. Dahil siguro nasa abroad siya or whatever it is, no? Career na naging wais, no? So, mas naging wais muna siya. Pinili muna niya ang kanyang utak bago yung puso. But then again, this person is thinking about you, reminiscing about you from the past, thinking kung nakapag-move on ka na ba, masaya ka na ba sa buhay mo ngayon. So one last, okay, move on and you are my twin flame. So malakas dito ang twin flame. You might be dealing with your twin flame, maybe awaken, meron itong nagising. Again, twin flame situation, guys, check nyo on social media or sa YouTube. Ano ba yung twin flame or sa i-google niyo na lang no yung twin flame journey kasi mahirap ang twin flame kasi may mga struggle talaga on and off situation. So may nag-move on na. Move on ka na or siguro ikaw to na nakapag-move on na. Kaya itong taong ito ay hanggang tingin na lang sa malayo. Alright? So here, ano pa? Final message. Channeled message from the person. Or the person na gustong makasama sila. See, I wish things could be different. Sige, dyan ka na lang. Ano pa? I know I was a distraction from your pain. So, yeah, alam ng taong ito na nasaktan ka niya. Sising-sisi naman siya sa ginawa niya, no? Kaya nagkaroon ng karma dito. Kinarma yung person mo sa taong sinaktan ka. Ano pa? I will wait for you. Okay. I will wait for a sign from you. So again, this is about like instinct, no? Chine-check niya kung ano yung mga sinyalis. So parang binabasa niya muna yung sinyalis or waiting. Something about like psychically because the two of you can read your mind each other. Or like again, kayo lang ang nakakaalam. Kayo lang ang nakakasense kung if this person is still into you and this person knows, no, nararamdaman ka niya. Hindi mo pwedeng maitago ito because you could be dealing with your twin flame. So this person can sense you and you can sense this person. And kaya naghihintay siya ng sinyalis galing sa'yo. Whatever sinyalis na gusto mo ipakita sa kanya na magbalikan, may pagkikita o pag-uusap, this person is waiting. Alam niya na may gusto ka pa rin sa kanya. So, yeah, before mag-end tayo, no? So, pause nyo muna yung video and ask any question and the answer will be yes or no. Okay? My spirit angels, yes or no sa ating mga collective bago mag-end ang ating reading na ito. Alright, ready na kayo mga kapatid? Alright, yes or no sa ating mga collective. Okay. So, mayroong dalawang nalaglag. So, we have here yes. Okay. Double yes. We have here number 20. You could be at the age of 20. I'm hearing like 21. 20, 21, or something about sa 20, maybe April 20. Baka ano ba yan? Baka makakatanggap ka ng blessings. There will be a blessings, no? Or a message from the universe for you. So pay attention, guys, no? Especially kung nahihirapan ka, if this is about related sa finances mo, finances or communication, kasi nakukuha ko yung communication, you will be receiving a communication, good news within 20 days or on the 20. So again, this is collective and timeless. So whenever you watch this reading is taken during the month of April, or today is April 1. So happy April month of the April, mga kapatid, first day of April. I do hope and I wish you guys na more blessings, especially for the month of April sa inyo. Lalong-lalo na sa on the 20, no? Month of 20. So whenever you watch this, again, this is timeless. Could be June 20. I don't know, kasi hindi ako magsabi dito ng direct, no? Kasi timeless ito eh. And I know na one day, lalabas itong video na ito na within a month from now or 1 year, 2 years from now, maybe this reading, again, most of it is, this reading is meant for you or meant to find you. All right? So on the 20 days, on the 20, lalong-lalo na April 20, whatever you ask from the universe, itong pinipray mo kay universe, you will be receiving a sign or there will be like
a blessings or tulong na ibibigay ng universe para sa iyo. So continue on praying and believing yourself, believe in the universe, and continue on working hard. Kasi nakikita ng universe na siya lang ang magbibigay desisyon, no, kung oras na ba na ma-receive mo itong gift niya or signs na hinihiling mo sa kanya. Or whatever you ask from the universe. It takes time, no? It might take time. Guys, hintayin mo lang. Kasi naririnig ng universe itong hinihingi mo. Alright? So, judgment, self-evaluation, awakening, renewal, composure, decisiveness, homesickness, snap, judgment, opportunity, blame, governance, ano saan ba ako nagbabasa dito? Forgiveness, iniisip ko yung governance. Anyway, so, things coming to fruition, hard work, paying off, harvest, reward. Yes, again, you will be receiving reward soon from the universe. Kung ano yung hinihiling nyo kay universe, pinipray ninyo, it's coming so soon. 2 days, maybe within 2 days, 6 days, yes, 6 days, 8 days, or the 13. Okay. Yeah, harvest, rewards, profit, result, payouts, manifestation of ideas, goals, inheritance, cultivation, growing, nurturing, and gestation. So, yeah, congratulations mga kapatid, and hard work pays off kasi alam ko na karamihan sa inyo ay nagtatrabaho mabuti, nagsisave, continue on saving your money, and mag-ingat po kayo palagi, and I do hope nag-enjoy kayo sa reading na ito. Mag-ingat po kayo palagi, and I love you guys, and please leave your comment below what do you think about this reading, and feel free to share your stories, and pasensya na kung hindi man ako nakapag-reply sa lahat-lahat dito, but know that I love you guys, and pasensya na, no? Be more patient, and thank you sa mga sumusuporta dito sa aking reading, and dito sa aking YouTube channel, and if you guys want to see me or message me, no, check nyo na lang yung The Star Talking Tarot, sa Facebook. So, guys, hindi po ako palagi nag-update sa Facebook, ano. Busy-busyhan din ang kapatid ninyo. So, yeah, feel free to message me, and then it might take time na mag-respond ako sa inyo. So, dahil busy din po ako. I love you guys, at mag-ingat po kayo palagi. Bye, and thank you.